Ayong gabi sa atong tanan mga kaigsuunan. Welcome sa atong daily dose of God's Word. Another night nga kita mag-uban alang sa pagtuon sa pulong sa atong buhi nga Dios. Karon mga kaigsuunan, ato ang sugdan ato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo pinaagi sa usa ka awit. There is a name I love to hear. I love to sing His word. It sounds like music in my ear. The sweetest name on earth. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. It tells me of a Savior's love who died to set me free. It tells me of His precious blood, the sinner's perfectly. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Amen. Thank you for that wonderful song. And by this time, akong gi-invite ang tanan to please open your Bibles with me in the book of John chapter 15. Atong basahon ang verses 9 to 17 mga kaigsuunan sa John chapter 15 verses 9 to 17. Ang pulong sa Ginoo nagaingon, "As the Father hath loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. If ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandment and abide in his love. These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. This is my commandment, that ye love one another as I have loved you. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Ye are my friends, if ye do whatsoever I have command you. Henceforth I call you not servants, for the servant knoweth not what his Lord doeth, but I have called you friends, for all things that I have heard of my Father I have made known unto you. Ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it you. These things I command you, that ye love one another." Let's pray. Father in heaven, thank you, Lord, because of the opportunity to love and the example of love nga imuhang gipakita sa amoa, Ginoo. Thank you, Lord, because love is such a great virtue, Ginoo, nga amo ang pagkakristohanon mahimong meaningless if we do not know how to love. And Lord, you are love. The only attribute, Ginoong Diyos,
nga na-experience gid namo fully is your love, Ginoo, because we saw the greatest expression of it in the cross, your love. I pray, Lord, nga ikaw pabati niya ng imong gugma kanamo karon, Ginoo, and help us to learn from it. And we will grow, Ginoo, pinagi niini. Ikaw magauban kanamo, tagaimig kadaugan, in Jesus' precious name. Gipangayo namo ang tanan. Amen and amen. Again, maayong gabi alang sa atong tanan mga kaigsuonan. Welcome sa ato ang daily dose of God's Word. Another night nga ato ang pagatunan ang pulong sa buhi nga nga Dios. And the title of our Bible study tonight is No Greater Love. Wala nay gugma nga mulabaw pa niini nga gugma. No greater love. So, karon atong tanawon atong teksto karon mga kaigsuonan, what does the Bible say about this love nga atong ginahisgutan karon mga kaigsuonan. So ato makit-an that there is a comparison of love nga ginapakita ni Ginoong Hesus karon. Comparison of the Father's love and the Son's love for us. Ang verse 9. Let us try to examine it verse by verse karon nga kagabion mga kaigsuonan. And remember this, kaning nga text is an encouragement or a command alang sa mga Kristohanon to abide in Christ, because there is one of the most familiar metaphor nga gigamit ang Ginoo that He is the vine, then we are the branches. Sikat kayo ang John chapter 15 because of it. Tutanawon ang verse 9 karon mga kaigsuonan, mga application na ang sa pag-abide kang Jesus Christ. Verse 9, look at this. As the Father hath loved me, so have I loved you. Look at this. Sa ingon pangpulong sa Ginoo, as the Father hath loved me, so have I loved you. So meaning there is a comparison of love mga kaigsuonan. Kung unsa kadako ang gugma sa Dios Amahan ngadto sa iyang bugtong gipakatawo nga anak, ingon pa ni Jesus Christ, so sama sa gugma sa Amahan ngadto kanako, sa susamang gugma maupod akong gugma ngadto kaninyo. And that is the communication nga gusto ipaabot ni Ginoong Hesus karon mga kaigsuonan. So ato makit-an that how the Father loved the Son, the same way the Son loved us mga kaigsuonan. So makagarantiya gid ta in ana kadako ang gugma sa atong Ginoong Hesukristo nganhi kanato mga kaigsuonan. Di ba John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. The Father's love was shown pinaagi sa paghatag niya sa iyang bugtong gipakatawo nga anak. And now karon mga kaigsuonan, how will the Son show His love to us? By laying His life for us. And ato makit-an ang giingon ni Ginoong Hesus, continue ye in my love. Padayon diha sa akong gugma. Ato makita mga kaigsuonan that kita angay tang magpadayon diha sa gugma ni Ginoong Hesus. We will continue to experience that love. And ang pangutana karon, Pastor, gusto ko magpadayon diha sa gugma. I have experienced the love of the Lord Jesus Christ for me. I wanted to stay and abide in that love. Diba ang sugo ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan that we must abide in verse 4, chapter 15 verse 4 sa John, abide in me and I in you, as a branch cannot bear fruit of itself. Dapat ang magpabilin diha kang Kristo. And it means we must abide in His love. Ang the question karon, how will we abide? What is the positive steps that we must do to abide in the love of Christ? Tanawang verse 10. The Bible says, if ye keep my commandments, ye shall abide in my love. Even as I have kept the Father's commandment and abide in His love. So Jesus Christ is setting an example for us. So, atong bantayan ang sugo ni Ginoong Hesus para magpabilin tas iyahang gugma. So sama sa
pagtuman ni Ginoong Hesus sa sugo sa amahan o pinaagi niini nagpabilin si Jesus Christ sa gugma sa amahan. Natanaw na to ni mga kaigsuunan. It's very very important. Punta na karon nganong ato mangyong i-obey ang sugo ni Ginoong Hesus. Why we must obey the command of the Lord Jesus Christ as how the Lord Jesus Christ obeyed the command of the Father. Na ato makita mga kaigsunan that the Lord Jesus Christ perfectly fulfilled and obeyed the command of the Father. And karon, He is calling us to perfectly obey His command sa ato. You see, now karon, ngano man nga atong ma-obey ang command sa atong Ginoo ni Jesus Christ. Now listen carefully mga kaigsuonan. Wala nato ginatuman ang sugo ni Ginoong Hesus tungod kay hadlok ta silutan, tungod kay bitawag nga gisugo ta perse, pero atong gina-obey ang sugo ni Jesus Christ because our hearts was so changed. Gibag-o gid niya ang atong kasing-kasing mga kaigsuonan that we now wanted or love to follow His command. Diba? Ato nang gigusto nga tumanon ang iyang sugo. So meaning mga kaigsuonan, nagahimo tag maayo not because only we are commanded, but because we are so changed by Him that now our new nature wanted to obey and follow Him. Katupong pagbiya sa dili maayo, paghunong nato og buhat og dili maayong butang, katong mga butang nga dili gustos Ginoo mga kaigsuonan, dunay daghang mga butang nga dili ganahan ang Ginoo. Atong mga lifestyle, dunay mga ang dili ganahan ang atong Ginoo. Ang atong mga binuhatan, atong mga pagkaon, atong mga ginainom, daghang mga butang nga dili ganahan ang Ginoo. Ang atong mga binuhatan, daghang mga butang nga dili ganahan ang Ginoo. No, the question, nganong dili naman nato to ginabuhat is because He changed us. Wala nato to ginabuhat ang mga dili maayong butang tungod kay gisugo tas Ginoo nga dili to buhaton, apan wala na nato to gibuhat mga kaigsuonan kaysa atong kasing-kasing dili na gyud nato to gusto buhaton. Why? Because He already changed us. And I hope ato nang masabtan mga kaigsuonan. You see, dili bitaw tong tao bitaw nga, uy, di ba na tao nga imong suguon? Basta nga, uy, sa muka gid ani, uy, nga kapoy man nga ngano man gid nga dapat na kuning buhaton. Uy, sa muka gid ani ngano man nga dili na ipabuhat. Dili na mao mga kaigsuonan. You see, ang tinuod nga Kristohan nun na born again, di ba? John chapter 3 verse 3. And hangtod sa verse 5, dili nimo makit-an ang gingharian sa Dios gawas ikaw gianak pag-usab na born again ka. Ang tinuod nga born again nga tawo mga kaigsuonan, dili tong moingon nga dili na nako ni buhaton tungod kay mao man gud ning sugo sa Ginoo wa koy mabuhat. No. Dili na nako ni buhaton kay gibag-o nako sa Ginoo. Di nako ganahan og buhat ani nga mga dautan. Og mao na ni akong buhaton nganuman, mao na ni akong gusto buhaton kay gibag-o nako sa akong Ginoo. And that's why mga kaigsuonan, we obey His commandment and thus abide in His love. Why? Because His love for us so changed us that we now wanted to abide in His command. I hope imo nang masabtan and it will really show a great change sa imuhang Christian life mga kaigsuonan. We are not constrained by commandment. We are not constrained by fear of judgment. We are constrained by love. And tanawa, ang giingon sa verse 11 mga kaigsuonan, nganong giingon man ni Jesus Christ? What is the purpose? Nganong iya man ning gisugo sa ato? Nganong iya man tang giingnan nga to abide in the commandment and thus abide in His love? Nganong man unsay purpose? Para ba sa iyahang kalipay? Tanawa mga kaigsuonan, verse 11. These things I have spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. Ninduta kay sugo sa Ginoo, no? Igsuon, ang sugo sa Ginoo dili sama sa sugo sa tao.
Di ba pananglitan mga kaigsuonan? Let's say for example sa panimalay, ang atong mga ginikanan musugo sa ato, tama? Usahay imong mama musugo sa imuha, nganuman kay para mahuman ang mga trabahoon, kay para makapahulay siya. So mainly, ang pagsugo sa imong ginikanan or sa ubang tao is para pod partly para sa iyang kaayuhan. Pero tanawa mga kaigsuonan, ang sugo sa Ginoo para magmalipayon ka. Igsuon, gisugo kas Ginoo. Gisugo ka ni Jesus Christ nga muobey og mubuhat ana nga mga butang. Dili para pakapuyon ka, dili para hago-hagoon ka, apan para magmalipayon ka. The only way to be truly joyful sa kinabuhing Kristohanon is to obey and to follow the Lord. Mao nang purpose ng gisugo ta niya, that His joy must remain in us and our joy might be full. Para magmalipayon ka. So igsoon, ginasugo kas Ginoo nganuman para sa imong kaayuhan, kay kung moobey kag mutuman ka, then you will be joyful mga kaigsoon, magmalipayon ka. And we praise and thank the Lord for that. Grabe ka dakong nga gugma mga kaigsuonan. Gugma nga nagapangita alang sa imong kaayuhan. Mawitaw na no mga anak intawon, paminawan ninyo inyong mga ginikanan, kaya ang mga tambag sa inyong mga ginikanan, tambag na alang sa inyong kaayuhan. You see, tambag na alang sa inyong kahayuan mga anak. Mga ginikanan, I hope pod nga ang inyo pong tambag, dili pod tambag nga nagakontrol sa kinabuhi sa mga anak. Nganuman, ang tambag nagpabilin lang gyapong tambag. You are not there to control their life. You see, they must also learn to stand by their own decision and learn from their own mistakes. Now, ato makita mga kaigsunan, complicated kayong kinabuhi, but we have the Bible to guide us. Now, tanong-tanawon mga kaigsunan, karon unsa ang sugo sa Ginoo? Unsa ang sugo sa Ginoo di ay nga makahatag sa atog kaayuhan ug makahatag sa atog kalipay. Ito nga sugo di ay. Gitubag gyapon sa verse 12, tanawon nimong progression. Ang Bible di gyud maglibog og sabot kung imo lang yung basahon hinahinay og sabton by the guidance and power of the Holy Spirit. So, pangutana, gusto ka sugo. Diba, mag-abide ta sa Ginoo, isugo ta to abide in His love, and we can abide in His love by following the commandment. And if we follow the commandment, we will become joyful. Ang pangutana, unsa to nga sugo? Verse 12. This is my commandment, that ye love one another as I have loved you. You see? Look at that, ye. Ye, plural. Sa King James Version, in the Elizabethan English, gwapo kayo ang iyang mga pronoun nga gamit, kay ngano man ang pronoun is mabaw-an nimo ang plural o singular. In modern English mga kaigsuonan, ang iyo pwede nimo gamiton sa usa ka tawo, pwede pud nimo gamiton sa daghan. Di ba? Ingon ko sa inyo napulo mo ka buok, I will say you. Isa ra ka kabuok, I can also say you. Pero sa King James Bible mga kaigsuonan, di ka maglibog kung pila ka buok ang giistoryahan, isa ba o daghan. Ngano man? The pronoun that refers to many usually starts with letter Y. Yea. You. Yea. You. Apil na tong they. Apil na siya mga kaigsunan. Yea, you, they. Pero kanang you, yea og you, plural na siya. Pero, kung moingon ka og singular, thee and thou. Pag makita kag thou, muna ayaw gyud taon paglikramo nganong nay thou ang King James Version. Kay kadang thou importante kay na. Ngano man it is singular of you. Mao na pagbasa ni mga thou, pagbasa ni mga thee, nakabalo ka nga ang gina-refer isa ra ka tawo. Kay thee, thou man. Isa ra ka grupo or one individual lang. Kay thee, thou. But makakita kag ye og you, it is referring to many. Plural people. Okay? So I hope nga nadungangan na sa imuhang understanding unsaon pagtuon sa Bible, sa King James Version specifically. So meaning ye. So the Lord Jesus Christ is talking to the group. Not only for an individual, but for the group. Meaning it is a message for the whole church. Now look at this. Ngun pang pulong sa Ginoo, that ye love one another and look at the standard as I have loved you. Natanawa ang progression mga kaigsuonan. Ingon pa ni Jesus Christ, gihigugma taniya
susama sa gugma sa amahan ngadto sa iya. So, Jesus Christ pod susama sa gugma sa amahan sa iya, maupod ang iyang paghigugma sa atoa. O gitudluan po ni Jesus Christ karon nga atong higugmaon ang usag-usa susama sa iyang paghigugma sa atoa. You see that? So that love is action. The Father showed His love, pinaagi sa iyang paghatag sa iyang bugtong anak. The Son showed His love, pinaagi sa paghatag ni siyang kinabuhi. The question is, how can we show our love for the brethren? And I hope ato nang ipakita mga kaigsunan, because love is a costly love. Ang gugma sa Dios mga kaigsunan is a costly love. Mahal kayong gugma mga kaigsunan. Dili ning gugma nga kanawitang state of mind lang nga it is just a mental recognition nga ganahan ka na nga tao. That's not true love mga kaigsunan. Love is action. Remember this. Ang love is gisugo sa Ginoo. Kay kung ang love pa feelings ra na nimo nga nabati ka gugma ani nga tao, gibati ra na nimo, you cannot command emotion mga kaigsunan. Emotion cannot be commanded. You see, pero nganong ang love gisugo man sa Ginoo nga you love. It means love is not just a mere emotion. Love is an action word. Love is something nga dili nimo gina-feel. It's not just what you feel, but love is what you do for other people. Muna tinuod nga gugma igsuon. And I hope sa diha nga moingon ka nga gihigugma tamang ka. The question is, how did you show that love? Giunsa ning pagpakita ang gugma, kay ang gitudlo sa Bible, ang gugma buhat. You see? Ginapakita mga kaigsuonan. You see, love is an action word. It's not just an emotion mga kaigsuonan. So, I hope when you love someone, ask yourself, how did I show it? Nga akong gihigugma ning mong tawhana. It's very, very important. And look at the example of the Lord Jesus Christ of this costly love. Verse 13, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Look at that. Nagpakamatay ang usa ka tawo alang sa iyang mga higala. Friends, and kabalo ka mga kaigsuunan, the Apostle Paul's interpretation of this, Jesus Christ nagpakamatay kuno alang sa iyang mga higala. Tanawa ang hunahuna ni Apostle Paul, kung si Apostle Paul imong paistoryahon, Romans chapter 5 verse 10. Mga higala lang ba ang gipakamatyan ni Ginoong Hesus? Iya lang bang mga amigo? Tanawa gani Romans 5 verse 10 mga kaigsuunan. For if when we were enemies, look at that. For if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. You see? Kinsa kuno ang ipakamatyan sa anak? Apil ang mga kaaway. Not only the friends, but also the enemies mga kaigsuunan. What a costly love. Grabe ka mahal nga gugma. So igsoon, to love is not only to love the lovable. To love is also to love those people who are very, very hard to love. Katong mga taong halisod higugmaon, apil to atong higugmaon mga kaigsuunan. And I hope ato nang masabdan. And nanawang verse 15, verse 14. Verse 14 sa ta. Ye are my friends, if ye do whatsoever I command you. Anawa ang giingon sa Ginoo mga kaigsuonan. So meaning, there's a condition sa pagkahimong higala sa Ginoo. You can only be called a friend of God if you obey. And I believe Abraham was called the friend of God because of his faith and obedience sa Dios. And you can only call yourself a friend of God mga kaigsuonan if you would obey. O atong makita na ay bugtong pamaagi lamang nga nahimong posible to be a friend of God because Christ first died for the enemies in order for the enemies to be reconciled and made friends. And we can only become friends with God
when we recognize that death is for us, His enemies, and we submit to Him, and we follow Him, we put our faith to Him. Ato makitaan, we can be friends. You see, we can be reconciled. Romans 5:10, mga kaigsunan. Tiyaw mo ka na, kuyawas Ginoo, no? Gipakamatyan niya ang iyang mga kaaway. And that enemies are us. That's why we are friends with God now. Because He first loved us. And tanawa ang progression. Tanawa ang giingon sa pulong sa Ginoo, mga kaigsuunan. The Bible says, verse 15, it is also a trusting love. Henceforth, I call you not servants. Tanawa ha, gikan karon. Di ka na mo tawag og hulugoon. For the servant knoweth not what his Lord doeth, but I have called you friends, for all things that I have heard of my Father, I have made known unto you. So God, Jesus Christ, revealed every plan of the Father to us. Natanawa mga kaigsoon, tarang progression. Kuyaw kayo ang progression sa tong relationship sa Dios. Nga naman, nagsugod ta nga sulugoon, nahimong friends, nahimong igsuon. I really like it. Tanawa, John chapter 13 verse 13, atras na gamay, tanawa ang giingon sa Biblia. Ye call me Master and Lord, and ye say well, for so I am. So atong gitawag og Master og Lord si Jesus Christ, we do well. Nganuman, because He is our Master, we are His servant. Pero in our text today, John 15:15, gikan karon, I will not call you servants, but friends. Mga higala na. Batanawa mga kaigsuunan ang progression, John chapter 20 verse 17. After the death and resurrection of the Lord Jesus Christ, unsa ang giingon sa pulong sa Ginoo, the Bible says, Jesus said unto her, touch me not, for I am not yet ascended to my Father, but go to my brethren, and say unto me, I ascend unto my Father, and your Father, unto my Father and your God. Unto my God and your God. You see, ato makita mga kaigsuunan, brethren. Ninduta no? That's why akong giingnan ako mga anak nga we must avoid calling the Lord Jesus Christ Papa Jesus. He is our brethren, our brother. You see? Ato makita, I used to make a joke nga sa ato pa kung Papa Jesus, Lola Mary na. Dili na Mama Mary. You see? So, ato makita mga kaigsuunan, it is brethren. He is the firstborn, Jesus Christ. You see? So, ato makitaan, Jesus Christ is the only begotten Son. We became adopted child of the Father. So, muna nga, Jesus Christ called God Father. So, meaning He is our brother. The eldest brother mga kaigsuunan. That is what the Bible says. You see? So, ato makita nga, Jesus Christ is our brother. Kaya, gwapo kayong progression. Igsoon, nindot kayo, dili ka sulugoon sa Dios karon. You're a brother of the Lord Jesus Christ. Kay igsuon man, di ba? Di ba ang magsuon mga kaigsuonan, kung magbahin-bahin og property, nagibahin tanan. Sa ato pa igsuon naman kani Ginoong Hesus karon, pananglitan manggaling sa langit og magbahinay na kay bahin. Tanawa ha? Kaysa man ang tagapagbana anak, igsuon naman mo. Romans chapter 8 verse 17 mga kaigsuonan. Look at the Bible. Dengan pampulong sa Ginoo, and if children, kung mga anak na, then heirs of God, tagapagmana sa Dios. Ano ka this? And joint heir with Christ. You see, we are joint heir with Christ. Ngano man, anak na gud ta. Igsuo na gud ni Jesus Christ. Joint heir with Christ. Kung unsa ang manahon ni Jesus Christ, mao pod ang imong manahon. So meaning, walay pobreng Kristohanon, tag-iya kastanan mga kaigsuonan, ug makita kung unsa gyud ka madagayaon in the day that you will be with Him, kay you will inherit all things because you are the child of the most powerful being of all the universe, joint heir with Christ. And we say amen to that. Pagkanindot sa pagtulunan sa pulong sa Ginoo. Now, padayon ta pagbasa mga kaigsuonan, verse 16. Ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit might remain. And whatsoever ye shall ask of the Father in my name,
He may give it you. That's why we pray in Jesus' name. Di ba? Muna nga, when we pray the Father, Father, I ask this in Jesus' name. We use the name of Jesus, mga kaigsunan, and we must bear fruit, mga kaigsunan. Dapat ang mamunga. You see, and we must be fruitful together. Ang pagpamunga, mga kaigsunan, it must be together. Because we are called as a church to bear fruit. Remember this, mga kaigsunan. Kung gusto ka mahimong mabungahon sa imong kinabuhing Kristohanon, dili nimo pwede i-untouch ang imong kaugalingon sa simbahan. Di ka pwede mo bulag sa simbahan because in the first place, gisugo ni sa simbahan, ye must bear fruit. Wala na ingon ang Ginoo nga, thou must bear fruit, meaning it is an individual command. Matag usa, individually dapat mamunga. Dili thou ang gigamit sa Ginoo, ye. Meaning, we as a group, we as a church, together we must bear fruit. That's why we must help each other to bear fruit. Now, tanawa, ang very purpose nganong nagsugo ang Ginoo, verse 17, atong masabtan, nganong nagsugo ang Ginoo, sa verse 17, look at this, these things I have commanded you. So, ang sugo sa Ginoo, ye must bear fruit. Ano ha? Kamong tanan, dapat mga munga. And look at this. These things I have commanded you that ye love one another. Now, look at this, mga kaigsunan, para ito masabtan. Ang gisugo sa Ginoo, nga mamunga ang tibuok simbahan. So nganong gilahat man sa Ginoo, nganong niingon man gyud si Jesus Christ nga together we must bear fruit para mahimong imposible ang pagpamunga kung dili ta maghinigugmay. You see, kay ang tibuok simbahan man ang gisugo sa Ginoo para mamunga, we can only obey that command if we love each other. Maunang nag-ingon ang pulong sa Ginoo, these things I have commanded you that ye love one another. Gisugo ta mo para maghinigugmaay mo sa usag-usa. Ang sugo, love one another and bear fruit together. You see that? Yung mga kaigsuunan, it means it is utterly impossible for somebody to bear fruit apart from the church, apart from the family. You see? So I hope, mga kaigsuunan, pangitaan na imong pamilya. Find the right church for you. Katong simbahan nga pamilya gyud. Kung ang imong simbahan karon, pag abot nimong simbahan, unya wa gyud taong nakailas imong mga kauban, pag tagbo mo sa palengke wa ka kaila, very unattached ang imong simbahan. Wa gyud taon connection sa managsuon, that is not a true church, mga kaigsuonan. Dapat ang simbahan na ay connection sa usag-usa. You see, everybody is connected to each other. Everybody is gitawag nga connected to each other and helping each other to grow. Kaya ang sugo sa Ginoo, we must help each other to bear fruit so that we could learn to love one another. You see? Very, very sad, mga kaigsuunan. A lot of churches today, gitawag pa naman tag simbahan ni Kristo. But, wala gyud connection ang matag branch, ang matag sanga, because we are the branches, Christ is the vine. Siya ang punuan. You see? So I hope, mga kaigsuunan, love is the greatest virtue. Dili makaya nga magkinabuhing Kristohanon without loving each other. Because ang pinaka-proof, ang pinaka-ebidensya nga nagpabilin ka kang Kristo is nahigugma ka sa imong mga igsuon. And I hope, no, ako yung ginasulti sa mga Kristohanon kanunay, labi na gid diri sa simbahan, sugdi sa imong kaugalingong pamilya. Start with your family. Sakit pamalandungon, mga kaigsuunan. Maka-good morning ka sa imong pastor. Pero wa gid taong ka naka-good morning sa imong ginikanan pag mata nimo. Naka-good morning ka sa mga tao sa imong silingan. Pero sa imong magpapawa ka naka-good morning. Diba ang sugo sa Ginoo, love your neighbor as yourself.
Di ba? The second greatest commandment, the first is love God. Okay? With all your heart, with all your soul, with all your everything. Natanawa mga kaigsunan, your immediate neighbor, pinakaduol ni mong silingan is imong kaugalingong pamilya. You see, I hope that you begin to love and learn to love the family first. And then love the church, mga kaigsunan. Because it shows nga nagpabili na gyud kas Ginoo. You see? Muna ako gyud nang gikuan, ako gyud nang gina-promote kanunay diri simbahan nga kinahanglan ang pamilya maghinigugmaay gyud. Ang pamilya dapat close gyud mga kaigsunan. You see? Kay it's very very important. And I hope by the grace of God we will learn to do it. We will learn to love each other. Love the church, love your brethren, love your family because it is fundamental sign nga anak sa Ginoo. Last verse mga kaigsuonan to conclude sa ato ang teksto karon. John chapter 13. Abrihin ninyo inyong mga Bible mga kaigsuonan. Nganong importante man gyud kay ning gitawag nga gugmaha pastor. Okay? Nganong importante man kay nga ipakita ato yung gugma tanawa. John 13:35. By this pinaagi niini shall all men know that ye are my disciples if ye have love one to another. You see? Mabawaan sa mga katawhan nga mga disciples ta, mga followers ta ni Christ, nag-abide ta niya if we love one another. Kita niyo mga kaigsunan? So you cannot divorce love from Christianity. I hope you understand. Karon mga kaigsunan, let's close ang ato ang Bible study pinaagi sa usa ka pag-ampo. Amahan nga langit nun, dalaygon ka ning takna sa gabhion. Salamat Lord sa mga kaigsuunan who are present with us. I pray that you would love us and show your love to us more Ginong Dios. Ug kabalo man gid mi Ginoo nga di na nimo kinahanglan pangayoon Ginoo nga higugmaon mi nimo. Kay nahigugma magid ka kanamo amahan. Pero Lord among pagampo, abrihi ang among mga mata nga makita namo ang imong gugma nganhi kanamo. Abrihi ang among mga mata nga makita namo ang gugma sa among mga kaigsuonan nganhi kanamo og tabangi pud mi Ginoo nga mag-learn mi nga mohigugma pud sa ilaha. I pray Lord that you would bless us more. Help us to be a blessing more Ginong Dios. Thank you for the wisdom nga imong gihatag sa matag usa kanamo. Sa ngalan ni Hesus gipangayo nako ang tanan. Amen and amen. Salamat ug maayong gabi sa atong tanan.